Balitang showbiz na naman tayo mga Mars. Kung bago lang kayo sa channel na to, please like and subscribe para sa mga bagong update. Tara, simulan na natin. Umabot na sa P1 billion ang kita ng pelikulang Hello, Love, Again movie led Diwa Catherine Bernardo and Alden Richards as of Nov 23, na kauna-unahan palang pelikulang Tagalog na umabot sa P1 billion mark sa worldwide box office. Apart from its box office feats, the movie directed by Cathy Garcia Sampana and produced by Abe Sibens Star Cinema and Jim Pictures ay nagsilbi ring closing film sa katatapos na Asian World Film Festival sa Los Angeles, California. Patuloy na pinipilahan ang pelikula na nasa ika-second week na in cinemas worldwide at nag-umpisa na ring ipalabas Hong Kong and Macau. Nagaganap din ang screenings nito in more European territories, including Austria, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, Spain, the Netherlands, and Hello, Love, Again is a 2024 Philippine romantic drama film directed by Cathy Garcia Sampana from script by Carmi E. Raimundo and Crystal Hazel San Miguel. Ang filmmaker na si Olivia Lamasan ay kinikilala sa mga manunulat ng kwento. The sequel to Hello, Love, Goodbye, 2019. It stars Catherine Bernardo and Alden Richards, alongside Joros Gambo, Valerie Concepcion, and Jenica Garcia. Sa pelikula, muling nagsama sa Canada ang nurse na si Joy Marie Fabregas, Bernardo, at ang bartender na si Ethan Del Rosario, Richards, matapos matuklasan na nagbago ang kanilang mga pagkakataon. Ang unang major co-production ng Star Cinema at Abe Pictures, dalawang film studio mula sa magkaribal na kumpanya ng media. Ang pelikula ay ipinalabas sa theatrically sa Pilipinas noong Nobyembre 13, 2024. Nakatanggap ang pelikula ng mga positibong pagsusuri mula sa mga kritiko. Ang storya ng Hello, Love, Again nangyari sa tagsibo ng 2020. Bumisita si Ethan sa Canada para magbakasyon kasama si Joy na ngayon ay nagtatrabaho bilang domestic helper sa Calgary. Matagumpay na naipropose ni Ethan ang kasal kay Joy, ngunit napadpad siya sa panahon ng COVID-19 lockdown. Sa paglipat kay Joy, ang kanilang relasyon ay nahuhulog habang si Ethan ay nahihirapan sa paggawa ng mga mababang trabaho habang ang kanyang bar sa Hong Kong ay nalugi sa kanyang pagkawala. Matapos magpositibo sa COVID-19 ang kanyang ama makalipas ang 1 taon, bumalik si Ethan sa Hong Kong ngunit hindi siya nakita bago siya mamatay. Nadismaya sa pagkawala ni Joy, nakipag one-night stand si Ethan kasama ang isang random na babae. Ngunit nahuli siya nang i-video call siya ni Joy para sabihin ang nalalapit niyang pagbabalik. Heartbroken, itinawag ni Joy ang kanyang engagement kay Ethan. Makalipas ang 3 taon, nagtatrabaho si Joy sa isang nursing home at nag-a-apply upang pumunta sa Estados Unidos sa pag-asang maging isang rehistradong nurse. Habang sinusundo niya ang isang kaibigan sa airport, nadatnan niya si Ethan at ang kanilang kapwa-kaibigan na si Jim, na ngayon ay naghahanap ng trabaho sa Canada. Nagtatrabaho sa isang cafe, humingi si Jim ng karagdagang rekomendasyon sa trabaho mula kay Joy, na pagkatapos ay humiling sa kanya na ibigay ang kanyang numero. Hindi alam na si Jim ang sumulat sa numero ni Ethan. Pagkatapos ay nakipagtagpo si Joy kay Ethan, na naging dahilan upang maghinala ito na hinahabol siya nito, ngunit itinanggi ito ni Ethan. Sa isang picnic, nagseselo si Joy nang ang isang kasamahan sa nursing home, si Baby, ay nagkagusto kay Ethan at iminungkahi na sila ay mamuhay ng magkasama sa pag-asang si Ethan ay magiging permanenteng residente. Biglang iminungkahi ni Joy na si Ethan ang tumira sa kanya bilang common law husband sa loob ng 1 taon, na tinanggap naman ni Ethan. Ang balita ng kanilang panibagong relasyon ay nagpapasigla sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa bahay at sa Hong Kong nang hindi nila alam na sila ay pumapasok sa isang pagkukunwari. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang damdamin ni Joy nang magboluntaryo si Ethan na maglinis sa nursing home at nang sabihin sa kanya ni Jim na halos nakaligtas si Ethan sa pananaksak ng mga loan shark sa kanyang bar at ibinenta ang kanyang bahay para mabayaran ang kanyang mga utang. Si Joy at Ethan ay unti-unting nagkakasundo
Ngunit isang nagseselos na baby ang nagyaya kay Ethan para makipag-chat sa harap ni Joy. Nang dumating si Ethan sa gabing iyon, inakusahan siya ni Joy na niloko siya muli. Ngunit sinabi ni Ethan na nagbanta si baby na isusumbong silang dalawa sa akasisi para sa panloloko. Nahumantong kay Ethan na putulin ang kanilang relasyon upang iligtas ang kinabukasan ni Joy. Habang humihingi ng tawad si Ethan sa mga pagkakamali niya noon, ipinagtapat ni Joy ang tunay niyang nararamdaman para kay Ethan at nag-sex sila. Kinabukasan, nag-ulat si Joy para sa trabaho. Nalaman lamang na ang kanyang ward na si Martha ay namatay noong nakaraang gabi dahil sa mga komplikasyon ng demensya. Pagbalik sa kanyang bahay, nalaman ni Joy na ang kanyang aplikasyon sa IWAS ay tinanggap sa kalungkutan ng isang nagulat na Ethan. Humingi ng paumanhin si Joy kay Ethan na tinanggap ang kanyang kapalaran, ngunit nagpahayag ng pag-asa na ito na ang huling pagkakataong magpaalam ito sa kanya. Sa kanyang pagpunta sa airport, binasa ni Joy ang isang liham na iniwan ni Martha, kung saan ang huli ay nagpahayag ng panghihinayang sa pagpapabaya sa kanyang mga mahal sa buhay at hinimok si Joy na umuwi na. Ipina-abort ni Joy ang kanyang pag-alis at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Ethan. Habang kumakatok siya sa kanyang pinto, lumabas si Ethan mula sa bakuran at muling ipinahayag ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa na humantong sa kanilang kasal makalipas ang 1 taon. Bago lang kayo sa channel na to, please like and subscribe para sa mga bagong update.